Hi guys! So ayan, sobrang random nitong video na to. Wala akong kaayos-ayos, nakapambahay and all, bare face and everything. Pero I'm doing my devotion kasi sobrang na-miss kong mag-devotion. And feeling ko lang, hindi ko alam kung sino may kailangan nito, pero I just wanted to do it. And randomly mag-testify sa buong taon na binigay ng Lord sa akin. Maybe you will think that, some of you will think na ano to, pagbabrag. Pero for me, it's a testimony of how God answered yung prayers ko way back. Sobrang tagal na. So, I'm doing my devotion. Tapos, ginagawa ko ngayon. Actually, sobrang late na ako. Sa January 7. Sorry, Lord. So, busy. Pero alam ko na hindi dapat, hindi yun reason. Pero dahil sa dami kong ganap sa buhay, ngayon na lang ako ulit nakaupo at nakapag-devotion. So, in-start ko siya dun sa Bible verse ko, sa life verse ko, which is yung Psalm 37:4. Sabi doon is, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Sobrang random. I mean, sobrang dali niya lang basahin. Sobrang dali niyang sabihin. Pero kapag sa'yo na pala siya talaga nangyari, it is really, really amazing. Ganun yung masasabi ko. Way back when I was a teenager, I'm just praying to the Lord na sabi ko, Lord, sana magkaroon ako ng family. Tulad ng family namin. Kasi I grew up with a family, complete family. Hanggang si mama, hanggang si papa. I have siblings. Close kami kay papa. Diba si papa, holding hands while walking pa kami sa labas. Si mama, kinikis pa din namin sila up until now. And as in BFF talaga kami. And sabi ko sa Lord, Lord, I wanted to have a family like this. Unang-una, kompletong pamilya. Kasi iba yung pakiramdam na kompleto yung pamilya mo. Diba, meron akong mga kaibigan na broken family sila, and kapag nagkikwento sila sa akin, nasasaktan ako for them. And I don't want them to feel that way ng mga magiging anak ko. Sabi ko, Lord, gusto ko ng 2 anak, isang babae, isang lalaki. And then sabi ko, Lord, sana magkaroon ako ng sariling bahay. Kasi na-experience ko lang mabuhay ng NPA ako, which is no permanent address at all. As in, meron akong ID sa Nabotas, tapos magkakaroon ako ng ID sa Maynila, sa Tondo. Tapos, ano ba yun? Ano na? Ayun, saan ako talaga nakatira? Yung magkaroon ako ng address ko na talaga. So, that's my 2 prayers way back when I was a teenager. Lalo na sa youth ministry kasi lagi nila. Sabi ko, gusto ko makagraduate, maging degree holder. I wanted to be a teacher. Mga ganong prayers. Tapos, sabi ko nun, nung nag-aral na ako, may tumulong sa aking pastor. Sabi ko, Lord, I also wanted to be like him, wherein I will help someone. It's either pursuing their dreams or just a random someone na tutulungan ko, financially man yan or whatsoever. And then, isa sa pinagpipray ko is to meet someone wherein ihaharap ako sa altar, ipaglalaban ako, mamahalin ako ng buong buo, tatanggapin ako kung sino ako, at magstay sa akin forever. Yan, yung mga random prayers na yun. So sabi ko, kaya sasagutin ng Lord lahat ng yun. And then, fast forward! Nakagraduate ako ng college, praise God. Naging teacher ako ng college for a year. Kasi after nun, I got pregnant na. Pero na-experience kong maging teacher. And then, 2025, masasabi kong taon ko yun. Actually, ang tagal eh. Actually, from 2024. Kasi 2023 ako pinasal. Pero yung pinaka-highlight ng mga nakaraang taon is 2025, Phoenix came. And unexpectedly, he is a boy. So, sinagot agad ng Lord yung prayer ko na magkaroon ako ng anak na babae at lalaki. Kasi panganay ko si Phoebe babae. Si Phoenix dumating. And then,
we have our own home. So, salamat sa Panginoon for His provision. Na nagkaroon kami ng sariling bahay na for almost 6 months lang halos ginawa kasi nagputol-putol lang. Pero ito na siya. Buo na siya. Diba? Dito na kami nakatira. Meron na akong sariling address. Hindi na ako permanent, hindi na ako NPA. Meron na kaming bahay na masasabing bahay namin. Salamat sa Lord. All the glory and praises belongs to Him. And then, yung prayer ko na gamitin ako ng Lord someday, nangyayari na din siya ngayon. So, hindi ko na yun masyadong i-detail, pero kami ng husband ko, he is using us to someone wherein we are helping that person financially. Hindi siya family. Hindi siya both sides ng family namin. Although malapit siya sa amin, pero we are helping that person. And answered prayer yun, di ba? So, salamat po nun. And last but not the least, of course, the life of my husband. We've been through a lot, of course. Actually, hindi ko na din i-detail na kung paano nangyari yung journey namin before kami nag-start. And then we got married. May 2 na kaming anak ngayon. Honestly speaking, we are so happy. And I'm really blessed sa husband ko kasi specifically hindi siya nabababae. Diba? Ang kalaban ko lang si Catherine Bernardo at si Aya. Kidding aside. Computer lang at motor ang pinagkakabahala ng asawa ko. Of course, he is a very hardworking husband, a responsible one, a great father sa 2 kong anak, a good provider. So, wala na akong hahanapin pa. Asawa ko yan. Totoo lang, diba? Sobrang nangyari lahat ng yan is 2025. And when I was reading this ng paulit-ulit at sinusulat ko yung insights ko about my devotion, napakagaling ng Panginoon. Yun lang yung masasabi ko. Truly, if you delight yourself into Him, He will give the desires of your heart. Minsan nakala natin yung prayer natin, hindi na pinakinggan ng Lord kasi for the longest time ang haba ng prayer mo Ang haba nung taon na dumaan na. Nakalimutan ni Lord to the point na nakalimutan ko na din. Pero, pag nag-pray ka pala talaga, at pag binigay mo yun sa Panginoon, He will give it to you on His perfect timing. And perfect timing ko sa mga panalangin ko was last year, 2025. And praying for more is 2026. Ayun. So, thank you, Jesus. Truly, guys, delight yourself in Him and He will give the desires of your heart. Lalo na kung desire ng puso mo is talagang sa ikakabuti mo at sa ikabubuti ng pamilya mo at humble yourself. Yun lang. All the glory and praises belongs to Jesus. So, kung nakaabot ka dito, thank you for listening. I just wanted to share this. Hindi ko alam kung para sa'yo to o para kung kanino man. Basta napakabuti ng Panginoon. Wala na akong masabi. Thank you, Jesus. You are so good. Bye!